Paglagay nito pag mahangin, nililipad yan. Good morning mga kapatid, nakakapag-drop off na tayo kanina, no? At nakuha na natin ang ACI natin, papasok ng Canada. Ang reload natin is inside Canada, no? But then yung reload ko na yon, pipick upin ko malayo, around 750 kilometers. So tatravel ako empty from Pennsylvania going to Harrow, Ontario. Then yung load ko sa Harrow, i-deliver ko sa Minnesota. So pagka-pick up ko noon, lalabas akong Canada. Pagka-pick up ko, labas uli ng Canada, balik ng US, and then diretso na ang Minnesota. So kita-kita tayo sa daan mga kapatid. Ayan, tayo paalis na sa Kingstown, Pennsylvania. Heading na tayo sa Harrow, Ontario para sa ating reload. 750 kilometers away ang layo natin sa ating reload location, ano? In 400 meters, keep right to I-76 West. So ang pagkokrosan natin mamaya ang Ambassador Bridge, ano? Diyan sa may Windsor, sa may Detroit, Michigan. Diyan tayo magkokross mamaya. So mag-video tayo din ng konti doon para makita nyo rin mga kapatid, ano, ang itsura ng border diyan sa Detroit, Michigan, ano. Windsor, ano yun, Canada border, ano, papasok ng Ontario. Diyan ang ating punta mamaya. So kita-kita tayo doon mga kapatid. Chill-chill lang tayo sa biyahe. Isang magandang umaga sa lahat. Bilis ng school bus, oh, mga kapatid, oh. My
Higit 65 ang takbo niya. So ito, sa bandang kanan tayo, no? Papasok ng Canada. So hindi masyado mapansin pero nandiyan yung Ambassador Bridge, ano? Kasi nagse-separate dito is lake or dagat or I don't know. Lake yata, malaking lake, no, ang nagse-separate sa US and Canada. Take exit 47B on the right toward bridge to Canada. Towards bridge to Canada na daw. So sa bandang kanan tayo. Ayan, makikita nyo. Ayan, signboard. Bridge to Canada. Ayan, sa bandang kanan. In 600 meters, be in either of the two right lanes, then keep right to Ambassador Bridge. So, meron dito minsan checkpoint ng mga pulis, ano. Minsan napanood ko rin yung video ni Lakay, ano. Chinek siya dito. So, kapag merong checkpoint, papatayin natin ang camera. Keep right to Ambassador Bridge. So, mag-stop tayo sandali din dito at mag-inat-inat bago tayo pumasok sa border. I think walang ano. Diretso na tayo. Walang inspection ngayon dito. Ayan, dito In 400 meters, turn right on Ambassador Bridge. Dito nag-i-inspect yung mga pulis. Proceed to truck parking, oversized load. Okay. So no need na. Yan yung duty free, ano. Diyan. Pag bumibili ako ng pabango, kung ano man, diyan pupunta tayo diyan. Pero ngayon hindi. Titipid tayo, magastos. So diretso na tayo, hindi na tayo mag-i-stop. Diretso na tayo sa sa Canada border, ano. Turn right on Ambassador Bridge. So maraming nag-i-stop diyan, naghihintay ng kanilang ACE manifest, no. Yung mga clearance ng load nila. Tayo wala tayong laman, kaya ang bilis lang nung clearance natin. So yung makikita nyo mga kapatid ang Ambassador Bridge, ano. Ayan. So halos karaniwan dito yung pasok namin pagka pabalik na kami ng Canada. Then dadaan na kami dyan sa Ontario pabalik ng Winnipeg. Pero maganda yung naibigay sa akin kasi sa US ako babalik kasi ang daming aksidente ngayon dyan sa Highway 11 tsaka 17, ano. Mahirap ang 17 kasi pangit ang daan. So sa US tayo uli dadaan. Dito tayo babalik din bukas. Diyan naman tayo sa kabilang linya pabalik. So yan yung Ambassador Bridge, makikita ninyo, no, sa video. In 2.5 kilometers, keep left to Huron Church Road. Ayan. Sa taas, ewan ko kung makikita. Ayan. Kita naman siguro, no? So ito yon. So yan yung ano, ewan ko kung lake yan or dagat yung nagse-separate, no. Maraming ano border dito sa Ontario. Yung isa sa pinakasikat is yung sa Niagara Falls. Hindi naman tayo nakapasok dun eh. Sa Buffalo lang kami pumapasok dun, pero sa Niagara hindi. So yeah, hindi ko pa nape-prepare yung aking ano. Sana may pila ng konti kasi ito yung passport ko. Hinanap yung ano, work permit, malaman natin.
Ayan, so may pila ng konti. So, yeah, pabalik na tayo ng Canada, mga kapatid. Pero bukas, babalik ulit tayo ng US. Pasok tayo uli ng US. And then, daanan uli natin yan, Michigan, Illinois, Indiana muna, then Illinois, Wisconsin, and then, Minnesota. So, doon ang delivery natin. So, mahaba ang pila, no, mga kapatid, ano. Dito tayo sa may kabila. Medyo mahaba yung pila, oh. So, Jim Garcia, a ayun na. new operating zone has been detected and is pending your acknowledgement for activation. Nagpalit na tong ano ko, clock ko. So, babalik ako, ilalagay ko tong camera dito sa may dash, sa may salamin, sa may windshield dito. Kasi bawal naman na videoan, hindi natin pwedeng videoan yung mga officer, baka mamaya kahit i-blurred ko sana yung face nila, pero mahirap na. So, wag na lang. Maririnig nyo na lang ako na lang makikita nyo din yung usapan ko, ano yung mga itatanong. So, mamaya-maya lang, kita tayo doon sa border mismo, sa officer. Kaya mga kapatid, tayo ng susunod, Medyo may pila pero mabilis naman. Pero tayo ng susunod. Meron lang isang truck ngayon sa harapan natin. Pero tayo ng susunod dyan after nito. So kagaya pa rin ng dati, bukas ang bintana, bukas ang ilaw, ready ang passport, tsaka yung manifest. And then dapat alam mo kung saan ka nanggaling, kung kailan ka pumasok, kung ilang araw ka sa US. And then pagdating mo doon, bawal hilahin tong maxi, bawal. Magpapatay ka ng makina and aapakan mo lang yung brake mo. Ganun lang. So tayo na, pasok na tayo. Tatapat ka dito sa bintana, sa mataas. Hello ma'am, good evening. Did you buy or something? No ma'am. Do you have a work permit? Oh yeah, I sorry about that. It's been a while. Here we go. Yep. Hindi ko pala naisama yung work permit ko. Well, actually, bihira naman yung naghahanap ng work permit. Pero ngayon, hinanap yung work permit ko. So, pag-uusapan natin yan about dun sa work permit, First time. What's that? Oh, thank you so much. Take care. Ang bilis lang, regarding dun sa work permit, mga kapatid, hindi ako talaga nagbibigay ng work permit. Never akong nag-abot ng work permit. Passport ko lang at yung manifest, So dahil naghihigpit ang Canada ngayon, hinanapan ako ngayon ng work permit. Yan yung sinasabi ko dati na pinipilit ako ng company ko na magbiyahe. On Church Road. Kasi sabi daw dun sa extension ko, pwede pa rin ako magbiyahe ng US. Pero kapag ganyan, hinanap yung work permit, tapos ang ipinakita ko is yung extension ko lang, hindi yung approved na in-apply ko na work permit, magkakaroon ako ng problema.
Baka alisin na nila yung chance ko na makapag-work pa. Kasi naka-implied status ka, no? Kapag nag-apply ka ng work permit, in-extend mo yung work permit mo or nag-apply ka ng ibang work permit, In 4 kilometers, take the ramp on the right to Highway 401 east toward London. ang magiging status mo is implied, ano? While waiting sa yung sa work permit, ano? Itong sa hard copy niya or sa approval, naka-implied status ka lang. Meaning, kung ano yung status mo nung na-approve sa'yo na work permit, yung inire-renew mo o yung bago mong ina-apply, ganun ang status mo hanggang magkaroon ng decision. Pero kapag bumiyahe pa rin ako nun, pinipilit ako ng company ko nun na bumiyahe. Kasi sabi dito, maintain status ka. Maintain or implied status. So, kung ano yung status mo, pwede. Pero hindi. Kasi may rule ang IRCC na once na maintain status ka or implied status, you cannot go outside. You can go outside Canada. Kanya nga lamang pagbalik mo, i-strip out nila yung kakayahan mo ng makapag-work, no? Kasi pinapayagan ka pa rin nilang mag-work habang nagre-renew ka ng work permit mo, no? Pero kapag lumabas ka ng Canada, aalisin nila yon. So, ang mangyayari nyon, it's either magiging tourist ka uli, no? Or hindi ka na nila papapasukin kung wala kang visa, di ba? So, kaya natagalan din ako na makabalik, no? Makabalik ng Canada, I mean ng US, dahil hinintay kong dumating or ma-approve yung Lamia exempt work permit na in-apply ko. Lamia exempt na yung sa akin kasi nga nag-apply na ako ng permanent residency, no? So binigyan ako ng Lamia exempt work permit for another 2 years while waiting sa decision naman ng aking PR. So yun. Hindi ko na pahahabain pa yan. Malapit na tayo. 30 kilometers away sa pick-up ko. Doon na ako matutulog sa loob ng yard ng company. Kasi kliyente kami dito. Suki, kumbaga. So malaki yung kanilang yard. Pwedeng magstay doon for overnight. Bukas ng umaga yung pick-up ko. So, yun lamang mga kapatid. Isang magandang gabi. Good morning mga kapatid. Ito yung load natin, ano? Maaga tayong naloadan. Ginising ako ng 5 AM. Kinatok ako. Yung alarm ko is 5:30. Hindi, 6 pala, 6. 6 naman yung ano ko. Sabi kasi, dito kasi, kadalasan dito, lagi silang delay dito. Pag sinabing 6, pag dagdagan mo ng 1 hour. Pero ngayon, maaga sila. So, yan ang ating load. Metal siya, no? Lagyan ko muna ng plastic, then lalagyan ko ng strap sa ibabaw. Yan. So, nandito ako sa Harrow, Atlas Tube, ano? Harrow, Ontario. Marami kaming truck dito. Nakita ko, nandyan sila. So, yan. So, kailangan yan pailalim, no? And then, lalagyan mo ng straps ngayon yan. And then, lalagyan mo ng safety net. Itong mga safety net na to. Kailangan ilagay mo yan. Pag ganyan, sasabit mo. Para pag nasa taas ka, malaglag ka man, may sasalo sa'yo. Pag hindi mo nilagyan yan, merong mga speaker dyan. Ayan, oh. May camera, may speaker. Ipe-paging ka. Yung truck number mo, company mo, isisigaw nila dyan. No? Sasabihin nila na maglagay ka ng safety net. So, ayaw nating ma-paging, kaya
Pero ever since naman sumusunod tayo kasi para din sa atin yan. Para safe tayo, no? So, ganyan lang yan. Hindi naman kailangan masyadong maayos. Importante lang nasa ilalim siya ng load. Mahirap maglagay nito pag mahangin. Nililipad yan. Tapos ito. The more, the better, no? Mas safe ka kasi nga delikado to eh. So, lalagay natin tong, so may lock ito, no? Makikita nyo yan, no? Pag inapakan nyo to, aangat yan, gugulong siya, no? Yan, gugulong, di ba? Pag inapakan. Pag in-unlock nyo naman, pakan nyo lang to. Yan, nakalock na siya. So ito, dahil mabigat, gagamitin ko tong ladder. Wala naman akong katulong dito eh. So, diskarte na lang. Kasi basa ito eh. Nung nakaraan. So, dito ko siya ilalagay sa ibabaw. So, medyo mabigat. Pero, okay lang yan. Kayanin natin yan. So, nakalak na yan. So, hindi mo naman bubuhatin yung buong bigat ng tarp. Kasi nga, yan. So, ito ngayon yung kailangan buhating mabuti. Kailangan lang malapit sa katawan mo, no? Then, bend your knees. And then, yapusin mo to. Yapusin mo. And then, may lalagay mo na dyan sa taas. Okay, let's do that. Diba? Ayan. Solved na yung isa. So, meron pang isa. Pero magaang yun. So, punta tayo doon sa kabilang side. Hopefully, sumapat na to. So, ang tarp out of the way na. Maghihigpit na lang tayo ng straps. So, itong winch na to, hindi ka makakapag-shortcut kasi maliit ang butas. So, standard ang gagawin mo dyan. So, ang style ko, kanya-kanyang style yan. Dito, pasok ko, no? And then, pag ganyan, yan, sa butas ng winch, no? Yan, may butas yan eh. Pasok niyo yung strap dyan, no? Then, hila dito. So,
kailangan ang strap, kapag ang winch mo is hindi lumalabas at nasa ilalim nitong deck, kailangan itong strap nasa loob ng guardrail. No? Guardrail tawag dito. Nasa loob. Kasi ito yung protection niya eh. Halimbawa, nagkagit-gitan, ano? Nagkagit-gitan kayo sa kalsada. Kapag itong straps mo nandyan sa labas, nakagit-gitan mo yung isang trailer, mapuputol ito. No? Mayroong chance na maputol ang straps mo. Then pag preno mo, galawan lahat yan. No? Kung ano man ang load mo. Pero pag nasa loob siya, kahit gumasgas to dun sa nakagit-gitan mo, or nakasalubong mo, gumasgas dito yung na sumabit ka sa pader, sumabit ka sa poste, hindi masisira yung straps. Kasi nasa loob siya ng guardrail. No? So, lagi nasa loob yan pag pinasok natin. Tingnan. Then, yeah. Hinahin natin pag dito. Kasi yung ibang winch naman, yung mga ibang winch, itong winch na to nandito, nakalabas ng konti. No? Advisable na pag nandun, dito mo talaga ilalagay sa labas. Kasi kung dito mo ilalagay, ito naman mapepersa na pag ganon. No? So, yan, ganyan. No? Then, hila lang ng konti. And then, feed mo ng konti. Then, yung pagtupi ko nito, nakita nyo naman na sa previous video ko, no? Kanya-kanyang style sa akin, pailalim. Para nasasalo ko ng ganyan. Nasasalo ko. Pag tinutupi ko, nasasalo ko ng ganyan. Yung iba naman, pag ganon. Kanya-kanya yan eh. Kung saan ka komportable, di yun ang gamitin mo. No? So, minsan, iniipit ko to dito, no? Pag walang tarp. Kasi papagaspas yan eh. Pero ito, kahit hindi mo iipit, dahil may tarp naman, matatakpan yan, okay lang. Para malinis lang, iipitin ko pa rin. So, yan, dito. So, makikita nyo, habang hinihigpitan nyo yan, yung ngipin niya, kumakain dyan, yan. Ayan, bumabagsak ko. Oh, diba? So, hanggang sa mahigpitan na ng todo yan. No? So, kailangan mahigpit yan. So, higpitan natin lahat yan. And then, after nyan, lalagyan na natin ng tarp. Papakita ko sa inyo mamaya, So, yan mga kapatid, nastrapan ko na lahat, makikita nyo. Kuha tayo ng gloves. Kasi maglalagay tayo ng net. So, after na may strapan na yan, ang rule is, kailangan lalagyan mo ng net, Bago ka makasampa sa taas niyan, lalagay mo tong net na to, So, maglalagay tayo kasi pinapanood tayo dyan, Pag hindi mo yan nilagyan ng net, yan, ganyan. So, lalagyan lang ng net, isasabit mo na dyan, para makapanik ka dyan ng hindi ka nila ina-alarman. Yan, may alarm yun sa taas niya, Ayan, camera, tsaka alarm yun nasa taas niya. Tutunog yan. Tapos, i-announce ka. Minsan, pati company name mo, i-announce niya, tapos truck number, tapos kung anong bay ka nakapark. Yan, bay 3. I-announce yan. Nasabihin na bumaba ka dyan sa trailer at ikabit mo yung net mo. So, pagtitinginan ka ng iba. Ganyan lang naman, madali lang naman. For our own safety rin naman yan. Pagka maglalagay niya, di ba? Just in case malaglag ka, ayan, merong sasalo sa'yo. Hindi ka malalaglag sa semento.
Itong problema itong iba eh. Kasi itong guardrail niya ano na yung ano, hindi nakakasya oh. So kailangan pagbalik yung ring niya para hindi malaglag. Yan, pwede na yan dyan sa side na yan. So doon naman tayo sa kabila. So ganito lang yan. Hindi naman siya ganun kahirap. Hindi ka mahirapan basta na sentro mo nga pala yung truck mo, no? Dati hindi ko nasisentro yung truck ko dito sa bay. So pagka masyadong nandito, hihilahin mo ng husto yung net. So kailangan ano, make sure na nakasentro din yung truck mo para mabilis mong malagyan. So sa mga kapatid nating ano, no, taga-subaybay na nagbabalak, kahit pa paano nagkakaroon na kayo ng idea, no, kung ano yung mga pinaggagawa namin dito as a flatbed truck driver. So ito medyo matrabaho, no, kesa sa dry van or sa reaper. Mas matrabaho tong flatbed. Kasi didiskartehan mo yung pag-secure ng load mo palagi, ano? Tapos pag oversize ka, kailangan madiskarte ka rin sa mga dadaanan mo, no? So yan, meron ng ano, net, safe na tayong pumanik sa taas. So pwede na tayong pumanik doon sa taas, ano, dahil nalagyan na natin ng strap, ng net. Ayan o, yan ang itsura nya pag nalagyan na ng net. Ayan, magkabilaan yan o. So nakikita tayo dyan sa camera, so wala nang problema, di ba? Kasi nalagyan na natin yan ng net. Tapos itong mga edge nya, kailangan lagyan natin ng carpet. Kulang yung carpet ko, kuha pa tayo. Kasi pag gumagalaw na yung tarp dyan sa mga sharp edges nya, bubutasin nga yung tarp, no? Siyempre pag umaandar ka na, pumapagaspas yung tarp, tinatamaan ng hangin, no? So pag hindi mo nilagyan yan ng tarp, ng carpet, mabubutas yan, magkakabutas-butas yan. So kaya nilalagyan ng carpet. So may mga edge to, lalo na itong nasa harap, kasi yan yung sasalo ng hangin. Yung mga yan, sasaluhin niya ng hangin. So pag walang ano yan, magkakabutas-butas yan yung iyong ano. Ganyan lang naman, no?
Yan. Para hindi malaglag to. Yan, okay na yan. So, hopefully, kumasya yung 1.5 tarp lang ano. Kasi 34 lang to. 40 feet tong aking ano, yung aking load. 40 feet. So, tignan natin kung kakasya na tong 1.5 tarp. Hopefully, kasya. Para wala nang problema. Ko, mukhang bitin ano. Talagang magdadagdag tayo. Pero tignan muna natin. Hindi man tayo nagmamadali eh. So pag natakpan na to ng tarp, ingat-ingat yun sa ganito. Matatapilok ka dyan. So ito yung sinasabi ko, may flap siya no. Kung kaya ko itong i-extend dito muna, yan hanggang dyan, kung matatakpan naman lahat, baka kayanin ng 1.5. So let's see. Then gagamitan natin yung sinasabi kong isa. So yeah, sikasuy. So kung makita nyo mga kapatid, kasya, ano? Maluwag pa, no? Ayan, no? So kasya siya, no? Mahaba itong isa na to. Kaya siguro 1.5 lang ang kinuha niya. Pero yan, no? Kasya siya. So hindi ko na gagamitin yung isang tarp ko doon. Hindi ko na binaklas. So kasya siya. So pag nandito sa taas, dahil basa, no? Ingat lang talaga. Kasi pag nadulas ka yan, may possibility na ma-injury ka, no? Kahit merong net pa yan, pero at least may net. Hindi ka babagsak sa, ano, dyan sa semento, no? Concrete. So, yeah. So ayan, kasya siya. Okay, nakikita ng ending. pagod tayo mga kapatid. Ayan, so i-align ko lang yan para medyo magandang tignan. Yan, linya sa linya. And then babungee na natin, no? Yan. Tingnan lang yan. Then babungee natin, alisin natin itong safety net. Pagka bungee, sibat na tayo, pasok tayo uli ng US. So kita tayo mamaya lang sa finished product nito, no? So alisin na natin ang mga safety net. So importante yung ganito, no, yung overall. Kasi parang ito maputik, oh. Manlilimahid ka talaga dito. Yan na, manlilimahid ka pagka wala kang overall. Kasi madumi ang tarp, oh. So,
Actually, mas gusto ko pa yung basang tarp kesa yung puro alikabok. Masisinghot mo. Konti na lang mga kapatid. Makakapahinga na rin tayo. Pahinga natin pag nagdadrive na tayo eh. Pero pagka ganito na nagtatarp ka pa, walang pahinga to. Although may bayad naman ito mga kapatid. Itong tarping na to is $55 ang bayad sa amin. So $55 times 40. So ilan yun? Meron ding ano na 1,000 plus ano. Pwede na. Kung sa Pilipinas, pwede na. Pero dahil nandito ka sa Canada, not enough. Kasi ito halos 2 oras ko rin itong ginagawa. So 20 plus per hour. Pero non-stop. Diba? Talagang pagod ka. So yan. Natanggal na natin. It's time na diskartehan natin yan. Ipapasok natin dyan. Tutupiin. Ganyan. Then lalagyan ng bungee. Ito. Ang bungee is yun. Yung kulay black na yun. Yung goma. Yung rubber. No? Ito. Itong ilalagay natin doon. No? So kasamahan ko. Ayan, no? So nagbabungee na tayo. No? Lalagyan ko muna ng bawat isa. Itong hook niya. Hinuhook ko muna dyan sa ano, tarp. And then tsaka ako siya puti ito. Puti. Hindi ko kilala to. Ang puti. Good morning. How's it going? Pain in the ass. You slept here? Yeah. Oh, okay. I was supposed to load last night. What Didn't happened? I come here, there was no preload. They didn't Oh, load it till last night. yeah, it always happened like that. Me too, if I have a preloaded, when I arrive, it's not yet loaded. You have to wait. I arrived last Well, night. I was here the other night. I unloaded the Monday, Okay. and they said it wasn't ready Monday. Okay. So I stayed in there because I didn't have enough hours to come out. So you stayed here for how many days already? 2 days? Well, I was in there for 1 day. Oh, okay. So biro nyo, 2 days na siyang wala, no? 2 days na siyang naghintay dito. Ganun katindi ngayon ang hirap. So where is this load going? Saskatoon. Saskatoon? But you're gonna drop in our yard? This one will go to Minnesota, so I'll have to go back to the US. Let me know if you want help. I'm gonna need some help. Just Yeah, the tarp. Yeah, I know. I'll just hook up my airlines here. Okay. So, kawawa naman si may edad na, no? How bad are they rolled up? Oh, not too bad. Yeah. And the other one is on the other at the end, eh? Should be, yeah. Okay. That's the problem this time of year. You know, it gets so wet. Yeah. How do you like that Freightliner? Well, since it's new, I will say perfect. It's Yeah? still new. I don't know when it gets old. I don't know. But right now, Well- it's pretty good. Even in BC, in the mountains, it runs well. So almost done mga kapatid, ano?
konting-konti na lang, yung harap na lang, tsaka yung likod. Then, pwede lang natin kunin yung paperwork natin kasi kailangan pa nilang i-clear ito sa border, itong load ko. Kailangan niya uli ng border manifest, no? Clearance para makakross tong border, itong load natin. So, yan naging itsura niya. Yung likod na lang, tsaka yung harap. Then, sa kalsada na ulit tayo.